Amen. Praise the Lord. Sa mga kapatid, magpapatuloy tayo ng ating morning revival for this week na ang title ay The Righteousness of the Bride, ang katwiran ng kasintahang babae. So, paganda ng paganda yung MR natin. At ang schedule natin ngayon ay week 5, day 3. So, mag-umpisa na ako. Babasahin ko yung mga Bible verses natin. Amen. Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So, yan yung kingdom. Sabi nga, ang kingdom daw ay hindi eating, drinking. Eating, drinking, hindi. Ibig sabihin, hindi siya material. Kasi ang eating and drinking ay mga material na bagay. Di ba? Ang involved dyan, mga pagkain. At ang ating pang-physical na katawan. Pero hindi ganyan ang kingdom. Ang kingdom ay katwiran, kapayapaan, at kaligayahan sa Espiritu Santo. Lalo na yung katwiran. So ang kaharian ay ang katwiran. Pag kaharian ang pinag-usapan, dapat nandyan ang katwiran. Yan kasi parang gobyerno yan eh. Pag sa isang gobyerno na wala yung katwiran, napuno ng mga katiwalian, babagsak yung gobyerno. Maniwala kayo sa akin. Kaya ang kaharian ng Diyos, walang pagkabaksak sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng katwiran. May hustisya. Walang mali palagi. Amen. So sa 8:4, Romans 8:4, that the righteousness requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So yung kautusan, yung kanyang katwiran, ay naisasagawa sa atin sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu. Di ba? So pag ikaw ay lumakad sa laman, wala. Hindi may sasagawa sa iyo ang kautusan. Ang natatanging paraan lamang, ibig sabihin, walang ibang daan para maisagawa ang katwiran ng kautusan sa atin. Ang ibig sabihin ng katwiran ng kautusan, nagawa mo yung kautusan, at yung katwiran, siyempre, nandyan. At yan ay sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu. Amen. So magbabasa na ako. When the righteous requirements of the law are fulfilled in us, because we walk according to the Spirit, then we have righteousness. Tama naman. Sabi niya kung ang katwiran ng kautusan ay naisagawa sa atin dahil lumalakad tayo sa Espiritu, di meron tayong katwiran. Amen. When we have righteousness, so kung ikaw ay katwiran, we have the expression of the God we serve and worship. Amen. So anong bunga ng paglakad sa Espiritu? Katwiran. At sa pamamagitan ng katwiran, anong meron? Kahayagan ng Diyos na siyang ating pinaglilingkuran at sinasamba. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, ay kailangan maihayag sa atin. Ito yung kakaiba sa mundo eh. Sa mundo, naglilingkod ka, may amo ka, may manager ka, may supervisor ka, may mga tao kang sinusunod. Pero hindi na ihahayag sa iyan. Kung minsan na ihahayag sa mga gumagawa, ay nababagot na sila. Pero sa atin, tandaan nyo, sa atin, sapagkat tayo ay mga isinilang na sisidlan ng Diyos, ang layunin ng ating buhay ay maisilid ang Diyos at maihayag sa atin. Yan ay nangyayari. Kapag tayo ay lumalakad sa Espiritu
kung saan ang katwiran ng kautusan ay naisasagawa sa atin. At sa pamamagitan niyan, meron tayong kahayagan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang ating Diyos na ating sinasamba. Amen. Because we have this expression as the spontaneous righteousness that we live out by the spirits of life, others can be convinced and subdued. Amen. So sabi niya, yung mga tao, pag nakita ka, convince sila. Convince. Subdue. Ibig sabihin, napagtagumpayan mo sila. Hindi sila makikipagtalo sa iyo. Meron silang respeto. Meron silang paggalang, respeto, okay, at pagkilala sa iyo. Hindi dahil kung sino ka man, ito ay epekto ng ating kahayagan sa Diyos. Sabagat ang kahayagan ng Diyos, ang pinakamataas na kahayagan sa buong sansinukob. Ang mga taong naghahayag sa Diyos, ang mga nakakakita sa kanila, nagkakaroon ng impression, kakaibang taong ito. Kung hindi ko siya susundin, wala akong pwedeng sundin. So merong ganyang epekto yan. Lalo na sa mga magulang. So ang ina-advise ko, kasi ang pagiging magulang, kailangan lumikha tayo ng isang kagalingan na kung saan ikaw ay karapat-dapat na respetuhin, makumbinsi, lalo ang mga anak mo, masubdue mo sila. Paano mo gagawin yan? Hindi naman kailangan yung bigay ng pera. So, kailangan lumalakad ka sa Espiritu. Kung lumalakad ka sa Espiritu, nakakalikha ka ng katwiran na galing sa Espiritu. Mula dyan, nagkakaroon ka ng kahayagan ng Diyos. At kapag yan ay nadama ng iyong mga anak, ito ay lilikha ng kanilang paggalang. Sila ay subdued, convinced. Si Daddy, convinced kami. Kakaiba to. Wala silang masasabi. Wala silang magawa kundi magpasakop sa iyo. Amen. Amen. So in Romans 8:4, Paul speaks of the righteous requirements of the law. And in verse 29, he speaks of the image of God's Son. Because those whom he foreknew, he also predestinated to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. Amen. So ito yung Romans 8. Amen. So anong Romans 8? Binabanggit dito yung kahilingan na matupad. Matupad yung kahilingan para sa katwiran. So yan yung Romans 8. Nang ibig sabihin, kung hindi mo natupad yung kahilingan ng kautusan, wala kang katwiran. At ito ay natutupad sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu. At dahil dito, binanggit niya ang tungkol sa larawan ng Diyos. Larawan ng Diyos. Image. Okay. Image of the Son. Larawan ng anak. Okay. Tapos itong larawan ng anak, okay, dapat maiwangis tayo. Magkaroon ng pagwawangis sa larawan ng anak. At ito ang layunin ng Diyos. Kaya sabi sa verse na ito, yung kanyang mga pinili ay tinalaga niya. Okay. Tungo sa pagwawangis ng larawan ng anak ng Diyos. So, ibig sabihin tayo ay nakatalaga na maiwangis sa larawan ng anak ng Diyos. At ito ay sinasagawa
sa pamamagitan ng ating paglakad sa Espiritu. Malakad sa Espiritu, nagbubunga ng katwiran, at itong katwiran, nagkakaroon ng kahayagan ng Diyos. At itong kahayagan ng Diyos, ito yung proseso upang tayo ay maiwangis sa larawan ng anak ng Diyos. Okay. At kung tayo ay naiwangis sa larawan ng anak ng Diyos, marami tayo na naiwangis sa anak ng Diyos. Tayo ay reproduction, bunga ng pagwawangis tungo sa larawan ng anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, maging anak ka ng Diyos, hindi lang sa buhay, kundi sa larawan, sa anyo. Anyo, larawan, kahayagan. Upang sa ganun, ang Panginoong Hesus ay maging panganay na anak. Kasi kung walang marami mga anak, okay, na nakapasok sa anyo ng anak ng Diyos, paano maihahayag yung panganay? Sino bang panganay? Wala namang maraming anak. Ang ibig sabihin ng panganay kasi, may mga kasunod. Ang daming kasunod. Lahat ito, kamukha nung panganay na anak. No, kaya, ito ang panganay. Ito ang maraming mga anak. Kaya ang pagbubunga ng maraming mga anak, siyempre, una, ito ay ang ating pagkasilang na muli. At yan ay nangyari nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Naisilang tayo bilang anak ng Diyos sa buhay at kalikasan. Pero wala pang kahayagan yan. Sapagkat ang espiritu lang natin ang naisilang. Kaya ano ang kailangan? Kailangan ng proseso. Okay, ng pagwawangis. Pagwawangis tungo sa larawan ng anak ng Diyos. Kaya yan yung proseso natin ngayon. At ito ay naisasagawa araw-araw sa pamamagitan ng ating paglakad sa Espiritu. Kung lumalakad tayo sa Espiritu, natutupad natin ang kahilingan ng kautusan. Nagiging makatwiran tayo. At itong pagiging makatwiran natin, ito ay katwiran na naibunga. Yan yung righteousness na naibunga. At ito ay gagawa ng paghahayag sa Diyos na ating pinaglilingkuran, sinasamba, no? At ito ang sinasabi nating pagwawangis. Pagwawangis sa anak ng Diyos upang ang anak ng Diyos, no, ay maging panganay sa maraming mga anak. Okay, so, sige. Amen. Minsan kasi, kaya ulit-ulitin natin itong mga punto rito eh. Kasi yung mga spiritual na bagay, habang inuulit mo yan, lalong lumilinaw yan, nagiging crystal clear. Okay, so ganyan yung mga bagay na yan. Kaya inuulit-ulit natin siya. Amen. Okay, so, amen. Saan ba tayo? Amen. If we put this verse together with verses 2 and 4, we have the Spirit, righteousness, and the image. Okay, so yan yung mga meron tayo. So tandaan niyo, ano meron tayo? Spirit, okay, righteousness, at image. So yung pinaka gumagalaw dito, yung Spirit. Okay, namumunga siya ng righteousness, at pagkatapos, nagkakaroon siya ng image. So, tandaan niyo itong tatlong ito. Spirit, righteousness, image. Spirit, righteousness, image. Amen. 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 Day by day, we need to walk according to the Spirit of life so that we may fulfill the righteousness of the law. This is equal to being conformed to the image of God's Son. Day by day, huwag kang papalya. Kumusta ngayong araw na ito? Lumakad ka ba sa Espiritu? So, kung nabigo ka, bumangon ka. Bukas maglakad ka na o mamaya maglakad ka na. Maglakad tayo sa Espiritu, okay, na siyang namumunga, okay, ng pagiging naiwangis natin sa larawan ng anak ng Diyos. Amen. So today's reading na ako.
The way to be conformed to His image is to walk according to the Spirit of life, so that the righteous requirements of the law may be fulfilled in us. Amen. Then we will have righteousness, and this righteousness is the very image of the Son of God. Therefore, the Spirit produces righteousness, and righteousness is the image. Ang ganda nito. Ang linaw na, sabi niya. So, yung paglalakad sa Spirit, magbubunga siya ng katwiran. At itong katwiran, okay, ito yung image. Ito yung larawan, anyo ng anak ng Diyos. Kung walang righteousness, hindi magkakaroon ng anyo o larawan yung anak ng Diyos. Kaya pwede natin sabihin, yung righteousness, yung katwiran dito, siya mismo yun. Siya mismo yun. Pero, kung walang paglakad sa Espiritu, walang kahayagan itong larawan ng Diyos. At kung walang paglakad sa Espiritu, walang bungang katwiran, walang bunga na katwiran upang maging image ng Son of God. So, lahat nag-uumpisa, ang pinaka-basic niya is walk in the Spirit talaga eh. Ang pamumuhay natin ay ang lumakad sa Espiritu. Yan ang itinalagang daan ng Diyos. Sa bagong tipan, hindi mo kailangan magsikap na magpakabuti. Hindi mo kailangan magsikap na baguhin ang sarili mo. Hindi mo kailangan magsikap na pagandahin yung ugali mo. Hindi naman yan eh. Lumakad ka lang sa Espiritu. Araw-araw lumakad ka sa Espiritu at ikaw ay magiging matuwid. No? Matuwid. Makatwiran. At sa pamamagitan ng ganitong katwiran na nanggaling sa paglakad sa Espiritu, makikita sa iyo ang anyo ng Diyos. Ang anyo ng anak ng Diyos. No? So, ano siya, hindi mahirap intindihin. Kaya lang minsan bumabagsak tayo doon sa pinaka-basic. Hindi tayo lumalakad sa Espiritu. Nabubuhay tayo sa laman. Nabubuhay tayo sa natural na buhay natin. Nakahiwalay tayo sa Panginoon. Pinagtitiwalaan natin yung kung anong meron tayo. Ay, mabait akong tao. Mahinahon ako. No, marunong ako. Bata pa ako. Pinalaki na ako ng magulang ko na magalang. Walk in the Spirit. Kaya hindi ka umaasenso. Kasi nabubuhay ka sa lumang buhay. So, ang bagong tipan, mga kapatid, iisa lang ang commandment. Walk in the Spirit. Sa lumang tipan, maraming kautusan. Huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang mga lunya, huwag kang magsinungaling. Di ba? Ang dami. 10 commandments yan. Pagdating sa bagong tipan, walk in the Spirit. Lahat yung mga kautusan na yan, kusang-kusa, maisasagawa sa iyo. Amen. So, yan. At merong katwiran, merong kahayagan ng Diyos. At ang kahayagan ng Diyos, yan yung larawan ng anak ng Diyos. Amen. Amen. In Romans 8, we have righteousness related to the Spirit of life and issuing in the image of the Son of God. But in Romans 14:17, righteousness is related to the kingdom of God. In this chapter, the kingdom of God denotes the church life. The meetings of the church are an exhibition of the kingdom of God. The church life is the kingdom of God. And the kingdom of God is righteousness. Okay, so merong bagong issue rito. So, kanina sinasabi natin yung katwiran ay nagbubunga ng kahayagan ng larawan ng anak ng Diyos. Larawan ng anak ng Diyos, si Kristo. Pero dito, sabi niya, okay, nung pumunta tayo sa Romans 14:17, ito naman yung verse na binanggit sa atin. So, doon sa verse ng 14:17, sabi niya, the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness. What is the kingdom of God? Righteousness. The kingdom of God is
righteousness. Amen. Kanina sinabi natin, the kingdom of God is the image of the Son of God. Ang katwiran ay ang larawan ng anak ng Diyos. Sinabi natin yan. Ngayon sinabi niya, batay naman sa Romans 14, ang katwiran ay ang kahayagan ng Diyos, ay ang kaharian ng Diyos. Ang katwiran ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang katwiran. Ang linaw. Diba? The kingdom of God is righteousness. Hindi siya eating and drinking. Hindi siya physical. Ang kingdom of God ay righteousness. Nang ibig sabihin, kapag umiiral ang righteousness, umiiral ang katwiran, nandyan ang kaharian. Oh. Sapagkat yung hari ay katwiran eh. Kung nawala yung katwiran, wala yung hari. Kasi katwiran siya eh. At dahil yung hari na si Kristo ay katwiran, kung saan man siya naroroon, nandun ang kanyang kaharian. So, sino ba ang nagdadala ng kaharian? Ang hari. Walang iba kundi si Kristo. So, si Kristo ang hari. Amen. Kaya, yan ang kaharian ng Diyos. Pero maganda rito, sabi niya, yung daw kaharian ng Diyos, yan yung church life. At yung church life, yan yung meeting ng church. Diyan na-exhibit yung kaharian ng Diyos. Sabagat sa ating meeting, andun yung katwiran. Bakit? Kasi ang meeting ay sinasagawa sa espiritu. Saan ka ba naman nakakita ng meeting na wala sa espiritu? Ako lahat ng meeting ng church na dinaluhan ko, halos lahat sa spirit yan. Nandiyan ang panalangin, pagpuri sa Panginoon, paglilingkod, pagprophesying. Lahat ng yan sinasagawa sa espiritu. Kaya sa meeting, naghahari yung espiritu. Napaka-prevailing ng kanyang pagkilos. Di ba? Kung tayo ay nagpupulong, ang espiritu nasa gitna natin. Kaya yan ay ang kaharian ng Diyos sa isang practical na paraan at realidad yan. Kaya saan ka ba makakapunta sa isang solidong kaharian ng Diyos ngayon? Saan ka pupunta dito sa mundo? Sige, humanap ka ng lugar. Saan ka pwedeng pumunta na nandudong ka sa kaharian ng Diyos? Wala. Yan ay ang meeting ng Ecclesia. Kaya kahapon, binanggit yan sa testimony ni Brother Lee. Sabi niya, yung meeting, gustong-gusto niya, hindi niya ina-abstinent yan. So naalala ko minsan, merong sinabi, meron isang patuto si Brother Lee. Sabi niya, kung inalis mo yung church life sa buhay niya, ayaw na niya mabuhay sa lupa. Ibig sabihin, ang dahilan bakit siya nabubuhay at gusto niyang mabuhay dahil sa church life. Ang taas ng kanyang pagkilala sa Ecclesia. Mataas ang kanyang pagpapahalaga sa Ecclesia. Katumbas ng kanyang buhay. So mga kapatid, ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo? Ang pagpapahalaga natin sa Ecclesia ay katumbas ng buhay natin. Sabi ni Brother Lee, pag inalis mo yung church life, ayoko na mabuhay sa lupa. Pero marami mga believer na bubuhay pa rin ng walang church life. Amen. Sana, baliktarin ng Panginoon yung pananaw natin at pamumuhay natin. At magkaroon tayo ng isang pagpapahalaga sa Ecclesia ng kung paano mo pinapahalagahan ang buhay mo. Sapagat ito ang kaharian. Sa darating na kapanahunan, anong hahangarin ng tao? Ang kaharian. Ang kaharian, ang gusto ng tao. Maaaring sa panahon na ito, kasi ang kaharian ay realidad ngayon, hindi mo nakikita. Ito ay nasa espiritu. Hindi mo nakikita. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng ganun kataas na appreciation. Pero sasabihin ko sa inyo, ang susunod na kapanahunan ay kapanahunan ng kaharian. Kapag wala ka sa kaharian, sa susunod na kapanahunan, miserable ka. Sapagkat mayroon ka rin kalalagyan kung hindi ka napunta sa kaharian sa darating na kapanahunan. Pero yan ay isang miserableng lugar.
Sapagat yan ay ang lugar ng disiplina para sa mga believer. Pero ngayon, ngayon, kailangan mabuksan yung mata natin. Ang kaharian, ang buhay, Eklesiya. Amen. Paul's words in Romans 14:17 corresponds to what is written in the Old Testament. According to Psalm 89:14, righteousness is the foundation of God's throne. God's throne is established with righteousness as the foundation. Amen. Trono na ang pinag-uusapan. God's throne. Siyempre, ang God's throne ay kingdom. Pag sinabi mong God's throne. Kasi ang kingdom ay ang kapamahalaan ng Diyos. Siya ang nasa trono. Ano ang kingdom? Ang Diyos na nasa trono, na namamahala. No? Kapag tayo nasa kaharian, lahat tayo nasa ilalim ng trono ng Diyos. No? At itong kaharian na ito, pinaiiral ng katwiran. So, bakit umiiral ang kaharian? Kasi may katwiran. Kapag nawala ang katwiran, nagkaroon ng katiwalian, babagsak ang kaharian ng Diyos. Pero hindi pwede mangyari yan. Kasi siya mismo ay katwiran. Ano ang katwiran? Ang Diyos ang katwiran. At itong katwiran na ito ay naihayag sa kanyang anak. Kaya siya ang katwiran. Kapag may katwiran, may kahayagan. No? At kapag may katwiran, nandyan ang trono ng Diyos. Andyan ang kaharian ng Diyos. No? Kaya sinasabi rito na ang trono ng Diyos ay naitatag sa katwiran bilang kanyang pundasyon. Alam niyo, yung mga gobyerno ngayon, ako hindi naman ako maninira. Walang pundasyon ng katwiran. Kaya ang gulo ng mundo. Ano meron dyan? Katiwalian. Katiwalian. Dahil umiiral ang sistema ng katiwalian, ano yan? Mahihinang gobyerno yan. No? At nagdadala yan ng kaguluhan. No? Pero kung may isang kapamahalaan ngayon, gobyerno sa lupa, na tumatayo sa katwiran, yan ang pinakamatibay na gobyerno. Kaya lang, walang ganyan. Merong konti lang ang katiwalian. Meron pa rin katiwalian. Meron naman gobyerno na sobrang talamak ang katiwalian. Kaya nagkakagulo. Salamat sa Panginoon. Isang araw, dadating ang pagpapakita ng kaharian. At yan ay dadali ng Panginoon dito. No? At katulad siya ng isang bundok, pupunuin niya ang buong sangkalupaan ng kanyang kaharian. At yung mga umiiral na gobyerno, sabi, hindi mo na masusumpungan yan. Parang mga mga usok na mawawala. Kaya ito yung sinasabi ko. Sabagat sa panahon ngayon, ang kaharian ay isinasagawa sa pamamagitan ng buhay Eklesiya. Kailangan mahalin mo ang buhay Eklesiya. Sabagat kung ikaw ay nasa buhay ng Eklesiya, buhay Eklesiya, lilipat ka na lang. Lilipat ka na lang. Ito na yung realidad. Hindi ba? Kung wala ka sa buhay Eklesiya ngayon, tapos dumating yung kaharian, paano na? Sasabihin mo ba, ay, lilipat na ako. Saan ka lilipat? Wala ka nga sa buhay Eklesiya. Kaya, maganda itong ministeryo. Alam mo, alam niyo mga kapatid, ang ministeryo, talagang kailangan maging absolute tayo sa pagtuturo niya. Sumusunod tayo ng ganap sa pagtuturo ng ministeryo. Kung hindi sa ministeryo, hindi ako magpe-preview. No, kaya tinutuloy-tuloy ko ng mga preview kasi ministeryo to eh. Ministeryo to. Ito yung nagpapagoon sa akin. Sapagat ang lahat ng sinasabi ko rito ay mga pagtuturo ng ministeryo na dinadala ko. Okay? At gusto ko yung MR natin maging napakalinaw niya. May impression, naiintindihan natin.
Amen. Okay, so sige. Amen. Isaiah 32:1. Isaiah naman tayo. 32:1 says, "Indeed the king will reign according to righteousness." Here, righteousness is again related to the kingdom. Okay, so sa Isaiah, sinasabi niya na ang hari ay maghahari ayon sa katwiran. So isang hari lang ang magkahari dito sa buong San Sinukob ng ayon sa katwiran. Sipin nyo, napaka-great nitong hari na ito. Wala pang naging haring katulad niya. Na umiral, naghari, ang kanyang buong kapamahalaan ay kapamahalaan ng katwiran. Wala pa. Si Kristo lang ang ganyan. Kaya, sipin mo, gaano ka-great si Kristo sa kanyang paghahari. Alam niyo kasi sa loob ng katwiran, ang mali ay mali, ang tama ay tama. At ang pagiging tama dito ay hindi ordinaryong bagay. Ang tama dito ay isang sistema na pinatutupad ng Espiritu. Kung hindi ang Espiritu, hindi ka maging tama. Kaya nga yung mga unbelievers, sabihin mo Kristiyano ka, meron ka bang buhay ng Panginoon? Meron ka bang Espiritu sa loob mo? Kung wala, delikado. Di ba? Kaya tayo kasi patuloy pa rin nagpipreach ng gospel upang ang Espiritu ay makapasok doon sa mga mananampalataya sa Panginoon. At kalaunan, magkaroon sila ng katwiran sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay. Amen. Ito pa. Hebrews 1:8 and 9 say, "Your throne, O God, is forever and ever, and the scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. To have love, you have loved righteousness and hated lawlessness." So, ito naman sa New Testament, no? Na kung saan, sa Hebrews 1:8 and 9, sabi dito, "Your throne, O God," your throne, O God, ang iyong trono ay ang iyong trono, O Diyos. Bago itong verse na ito, so hindi lang na-quote dito, ang sabi dito, "As to the Son," basahin niyo yung verse na yan. Kasi ito yung ... Pinick up lang niya yung part na binabanggit yung throne. Pero bago binanggit itong verse na ito, alam nyo? No? Kasi itong verse na ito, familiar sa akin eh. Sabi dito, "As to the Son," sa anak. Sa anak ito. Tapos sabi niya, tungkol sa anak, "O Diyos," sabi niya doon sa anak. Ang linaw. Yung Son dito correspond to the word, "O God." No? As to the Son, sabi niya, "O God." So the Son is called God. Amen. Okay, so hindi naman yan, siningit ko lang yan upang ipakita sa inyo na ang anak ay ang Diyos. Walang duda. Huwag niyong pagdudahan yan. Si Kristo ang Diyos. Sasabihin mo, hindi. Sino ka? Si Kristo ang Diyos. As to the Son, O God. The Son is God. Who is the Son? The Son is Christ. Okay, so yun. Sabi niya rito, "Your throne, O God, is forever and ever." Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos, okay, ay forever and ever, hindi babagsak. Lahat ng kaharian babagsak. Lahat ng gobyerno babagsak. Hindi yan mga forever. Walang kaharian na forever. No? Iisa lang ang kaharian lang ng Diyos. Gusto mong humanap ng forever? Piliin mo ang kaharian. Yan ang forever. Ang taas ng kaharian na ito. Alam niyo ba ang kaharian ng Diyos? Ito ay umiiral na bago pa na isagawa ang buong sang sinukob. Kung tawagin siya ay Kingdom of God. Ang Kingdom of God ay umiiral mula sa kawalang hanggan tungo sa kawalang hanggan. Walang patid yan. No? Kaya lang yung sinasabi sa Matthew, yung the kingdom of the heavens, ito ay mga section sa loob ng kaharian ng Diyos. Mga section yan. Ang section ay katulad ng isang bansa. Di ba? Meron sila mga lugar, pero isang bansa lang yan.
Kaya ang kingdom of the heavens ay section sa loob ng kingdom of God. Kaya ang kingdom of God is forever and ever. Wala siyang hangganan. Walang simula, walang hangganan. Katulad ng Diyos. No? Ang kingdom of God is katulad ng Diyos, walang simula, walang hangganan. Ito ay umiiral mula sa kawalang hanggan tungo sa kawalang hanggan. Forever and ever siya. Tapos sabi niya, amen, the scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Scepter. Yung setro. Hindi ba yung hari, meron siyang setro? Yun yung pinaka-ano niya eh. Kumbaga sa yun yung pinaka-low ng kanyang kaharian. O yung scepter. Lahat ng mga hari, merong setro na hawak. Misa meron niyang may seal yan eh. Tinatatak nila noon. Amen. Yan ay katwiran. Uprightness siya. Uprightness. Sabi niya. At sinasabi niya, you love righteousness. Ang ating Diyos, mahal na mahal niya ang katwiran. Kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu, ang Espiritu mo ay katwiran, mahal na mahal ka ng Diyos. Ang pag-ibig niya nasa iyo. Ikaw na isa na lumalakad sa Espiritu. Walang kapintasan, perfect. Natutugunan mo ang katwiran ng kautusan, perfect. Mahal ka ng Panginoon. At sinasabi, kinamumuhian niya ang katiwalian. Lawlessness, katiwalian, mga pagsalangsang, mga bagay na hindi makatwiran, mga kabulukan. Yan ay kinamumuhian ng Diyos. Maaaring sabihin natin, tayo hindi kinamumuhian ng Diyos. Pero kung meron kang ganyang pamumuhay, yung pamumuhay mo kinamumuhian ng Diyos. Kung mabuhay tayo sa katwiran, lumalakad tayo sa Espiritu. Ang ating hanap buhay, ang ating pakikitungo sa tao, ang ating paggastos ng ating mga salapi, dapat sa loob ng katwiran. Amen. In the Old Testament, righteousness is often synonymous. Okay. Righteousness is often synonymous with the kingdom. Righteousness, kingdom. Righteousness, kingdom. Kingdom, righteousness. Yun ang ibig sabihin na synonymous. Mag-isang sila, kahulugan. No, na ibig sabihin, pwede mo rin sabihin, hindi sila pwedeng paghiwalayin. At tumutukoy sila sa isa't isa. Synonymous. Pareho ang meaning. Katulad ng word na synonyms. Sila? Salitan na pwede mong sabihin. Kingdom is synonymous with righteousness. Amen. Everything is headed up in a proper way. Ito yung sinasabi natin. Sa pamamagitan ng katwiran, okay, ito ay tumatayo. Tumatayo. So, nakakita na ba kayo ng mga tore? Yung mga tore, depende yan sa pundasyon. Kapag ang pundasyon ay nayanig, nasira, lulubog yan o pwedeng mawasak. Kaya mahalaga ang mga pundasyon. Di ba? Pag nagtatayo ka ng building, dapat matibay yung pundasyon mo. No? Kung malambot yung lupa, dapat lagyan mo ng matitigas sa ilalim para hindi siya lumubog. Importante ito sa mga arkitekto, mga engineer. Alam nila yan. Alam nila yan na minsan yung mga lupa, tinetest pa nila to have a good foundation. Diba? Pero ang kaharian, nakatatag siya sa katwiran. Boom! Katwiran. Katwiran. Pag meron kang issue, ibig sabihin, katwiran ang pinag-uusapan. Diba? At sa mundo, mayroon din naman ganyan na kasi kung completely inalis mo ang katwiran sa mundo, magiging magulong mundo to. Kaya meron din siyang pansamantalang katwiran na pinaiiral. Kaya umiiral pa rin yung konting kaayusan dahil sa katwiran. Kaya sa mundo, pag wala ka sa katwiran, sinalangsang mong batas, kukulong ka. Yun, tama yun. Kasi katwiran yan eh. Kaya nga, may mga trabahong abogado ngayon eh. Sabagat kailangan nilang ipairalin yung katwiran. Kaya yan yung mundo ngayon.
Kaya lang, ang problema, mahina talaga siya. Hindi kasi siya ayon sa Espiritu. Ang katwiran sa mundo, nilikha lang kasi ng tao. Yung mga batas, ginagawa nila. Pero ang problema, minsan maganda yung batas. Ang nangyayari, yung nagpapatupad ng batas. Kaya mahina siya. Amen. Alright, so, amen. Righteousness first issue in the image of God. Then, righteousness establishes the kingdom of God. In Romans 8, we have the righteousness of God's image. And in Romans 14, we have the righteousness of God's kingdom. Both the image and the kingdom are based on righteousness. So, ito yung summary ng first part niya. No? So, yung righteousness, merong image ng anak ng Diyos. Pagdating naman sa second portion niya, yung righteousness ay nag-issue ng kaharian. So, yung kaharian ay ang katuwiran. So, anong meron dito? Image of the Son of God and the kingdom of God na parehong nanggaling sa righteousness. At yung righteousness ay bunga ng Espiritu. Sabagat yung righteousness, kung walang Espiritu, hindi makakapag-produce ng righteousness. Amen. Okay. Let us now apply this aspect of righteousness to our family life and our church life. O ito, application na to. Importante to. So, bigyan nyo ng pansin yung application. Amen. When a husband and wife are not happy with each other and the situation at home is not pleasant, there is no righteousness, no image of the Son in their family life. Amen. So ito yung pamilya na walang katuwiran. Magulong pamilya ito. No, yung mag-asawa, no, hindi masaya sa isa't isa. No, at ang sitwasyon ay hindi kaaya-aya sa pamilya. Ang dahilan nito, walang katwiran na umiiral sa buong pamilya. At dahil dyan, walang kahayagan ng anak. Okay, so ganyan. So huwag natin gawin ganyan ang ating pamilya. Unang ibig sabihin, yung asawang babae at asawang lalaki dapat nabubuhay sa katuwiran. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na magbubunga ng mga hidwaan. Kaya ang kailangan pa din, parehong lumalakad sa Espiritu. Sabagat kung parehong lumalakad sa Espiritu, ang asawang lalaki at asawang babae, magiging maganda ang relasyon nila. At ito ay magdadala ng katuwiran sa sambahayan nila. At kung merong katuwiran sa sambahayan nila, naku, tinignan mo yung pamilya na to, na ihahayag ang anak ng Diyos sa pamilya na ito. Nakikita, nai-impress sa mga tao sa pamilya na to. So, ang pinaka-importante rito ay ang mga magulang. Amen. Likewise, the kingdom of God is not present, for God's kingdom is righteousness. Others observing the situation will not receive any impression of the image of Christ, the expression of God. So, hindi lang walang kahayagan ang anak sa pamilya, wala kahayagan ng anak ng Diyos, wala rin kahayagan ng kaharian sa sambahayan mo. So ang dilim ng sitwasyon at yung mga tao na nagmamasid, hindi sila makakadama ng impresyon ng kahayagan ng Diyos, no, sa sambahayan na ito. Kaya huwag natin gawin ganyan yung sambahayan natin. Sabagat ang sambahayan natin, okay, ay isang unit na itinalaga ng Diyos, no, para sa kanyang kaligtasan. Gusto niya bawat sambahayan maihayag ang kanyang kaluwalhatian. Amen. During church life, ganyan din siya. Dapat sa church life, okay, ang buong church life ay sinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu, malakas na Espiritu, prevailing yung Espiritu. So, sa akin naman, mas madaling
ihayag ah, ang larawan ng anak ng Diyos sa loob ng eklesiya. Pwera na lang yung mga eklesiya nagka-problema, nagkaroon ng mga issue, okay, nagkagulo rin, nawala ang kahayagan ng anak sa kanila. Pero mas konti yan. Mas marami yung family na mayroong problema. Mas marami yung mga couple na may problema. So, sasabihin nyo, Brother Danny, paano namin ayusin to? Bumaling ka sa Panginoon, lumakad ka sa Espiritu, mag-umpisa ka. Pag tayo bilang ama, ina ng tahanan, lumalakad sa Espiritu, mararamdaman mo ang pagkakaiba ng inyong relasyon at atmospero ng buong sambahayan. Lalo na, ano ba, marami kayong anak. No? Lumalakad kayo pareho sa Espiritu. Magbabago yung sitwasyon ng sambahayan. At mabe-bless din naman kayo. No? Ang blessing nyo ay ang tres unong Diyos. Amen. However, suppose a brother and his wife live in the Spirit, yan, and walk according to the Spirit, they will be happy, and their children will be happy also. What a glorious family life that would be. Others will be able to see the image of God and realize that the kingdom of God is present in that family. This is righteousness in the family life. Ganda. So, kung lumalakad sa Espiritu, yan yung sinasabi natin, lumakad kayo sa Espiritu, pati mga anak nyo magiging masaya. Sabagat, isang sitwasyon na ang mga anak ay hindi masaya dahil hindi lumalakad sa Espiritu yung kanilang tatay at nanay. Hindi lang nila pinagagalitan. Sapagkat sila yung mga anak, hindi nila sasabihin, tatay, lumakad ka sa Espiritu. Nanay, lumakad ka sa Espiritu. Kung di na makatiis yan, baka nga sabihin sa inyo yan. Amen. So, salamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Palagi mong pinapaalala na kami ay lumakad sa Espiritu, mabuhay sa Espiritu, gumawa ng ayon sa Espiritu, upang ang katwiran ay maibunga sa aming pamumuhay, upang ang larawan ng anak ng Diyos ay maging kahayagan namin, at ito rin ay madadala namin tungo sa buhay eklesiya, Panginoon, na kung saan ito ay nakatayo sa prinsipyo ng katwiran. Salamat sa mga salita ng ministeryo. Salamat sa pagtuturo, Panginoong Jesus. Amen.